Wala si Rafael pag-uwi niya ng bahay. Inanap niya to sa loob ng greenhouse subalit wala pa rin ito. Magulo ang higaan ng lalaki, malamang natulog to maghapon. Kaya ganito ang kwarto nito. Nasa kama ang cellphone nito marahil ay lowbat. Nasa na kaya ang lalaking yon? Nakasalubong niya si Malena na may dalang bedsheet. Anong ginagawa mo dyan? Tanong nito. Inahanap ko kasi si Rafael. Umalis siya mga alas 4. Ang sabi pa niya kapag hinanap mo raw siya, sabihin ko may pinuntahan lang. Bakit di niya dala ang kanyang cellphone? Malay ko dun. Ang weird nga kanina yung mukhang aborito. Sabi pa niya palitan kong cover ng kama niya. Basa ng pawi, siguro natulog na hindi nabubuksan ng aircon. Lasing pa nga siya eh. Bakit kaya? Ewan ko ba dun? Sa'yo pa nga nun kahapon, di ba? Tapos ngayon nagbago na naman ng mood. Sabi ni mama, baka daw ganun talaga kapag ikakasal na. Di naman siguro, baka may pinagdaraanan lang. Subalit ilang araw na tong hindi umuwi ng bahay. Kahit sa opisina tatanungin lang siya tungkol sa trabaho. Iwas na iwas ang laki sa kanya na parang napapaso. Di naman niya to makausap dahil mukhang mainit ang ulo nito. Umaattend to sa mga seminars nila. Maayos tong kausap kapag maraming tao, subalit kapag sila na lang dalawa, tahimik na ito. Minsan i-message lang siya nito na nasa seminar area na to at hihintay na lang siya. Hindi sila nagsasabay sa kotse, lagi silang tig-isa. Wala nakakahalata na may pinagdadaanan sila dahil masaya sila kapag kausap ang ibang tao. Minsan pinasok niya to sa opisina. Hindi na niya kayang tiisin ang ginagawa ng lalaki. Masaya tong nakikipag-usap sa phone, ngunit nang makita siya, agad na nagpaalam to sa kausap. Yes? Malamig ang tinig na tanong nito sa kanya. What's wrong with you? Bunsod niya dito. Ilang linggo ng ganyan ang pakikitungo sa akin. Ikakasal na tayo bukas. Di ko alam kung ano nagawa kong mali sa'yo. Calm down, Atalia. Sabi nito sa kanya. Calm down? Ano ha? Matapos na nangyari, gusto mo mag-calm down ako? Pareho naman natin gustong nangyari, diba? Anong problema? Tsaka usapan natin 3 taon. Siguro naman obligasyon mo bilang asawa ko sa future ang mga ginawa natin? At anong... Atalia, 3 taon lang naman tayong magsasama, hindi ba? Kaya dapat naman siguro sanay ka na may kahati ka. Di siya nakapagsalita sa sinabi nito. Ngayon, kung wala ka na ibang sasabihin, maaari ka nang lumabas. At wag mo na akong tatanungin, what if hindi ka pumayag na pakasal sa akin? Well, ikaw din. Pasamain mo ang loob ni Lolo L. Kaya mo ba? Di na siya nakapagsalita. Nagmamarcha siyang lumabas ng opisina nito. Nagingit-ngit ang kalooban niya sa ginagawa nito sa kanya. Ngayon, siya pang binablackmail nito? Kasal na niya kinabukasan kaya't naisipan niya tong tanungin. Ayaw naman niya na magkaroon sila ng misunderstanding. Subalit gano'n na nga pala ang mangyayari sa kanila. Hindi niya na napigilan ang luha na umaagos mula sa kanyang mga mata. Masakit pala na ipinamukha sa kanya na hindi siya gusto ng lalaki. Marahil ito ang kabayaran ng pakikipagsabuatan niya kay Lolo L para makasal silang dalawa. 3 taon pa naman ang darating. Magbabago pa rin ang isipan mo. Alam ko na darating ang araw na ako ang pipiliin mo, na ako ang mamahalin mo. Maaaring naguguluhan ka pa lang ngayon pero alam ko, ako ang pipiliin mo sa huli. Kinuha niya ang kanyang bag at saka umalis ng kanyang pwesto. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng isang staff. Masama kasi ang pakiramdam ko para kung tatrangkasuhin pagsasinungaling niya rito. Kaya po pala naluluha ang mga mata ninyo. Sige po ma'am, ingat po kayo. Salamat. Uuwi muna siya sa kanyang kondo. Ibinuhos niya ang mukha ng mga luha pagkarating niya sa kanyang unit. Wala si amihan sa unit nito. Isa pa, ayaw din niya magkwento dito dahil baka awayin nito si Rafael. Di pa rin mag-sink in sa kanyang utak ang sinabi ng lalaki sa kanya. Parang lumalabas na nagtikiman lang silang dalawa. Labis siya nasasaktan sa sinabi nito. At parang lumalabas na nga siya ang may kailangan sa lalaki. Hinahamon siya nito na wag nang ituloy ang kasal, subalit bahala siya kung ano man ang mangyayari sa kanyang lolo. Hindi niya sukat akalain na gagawin ito ng lalaki sa kanya. Hindi niya mapigilan ng mga luha, ang sakit ng katotohanan. Nahiga siya sa kama. Parang gusto na lamang niyang kainin ng lupa. Nakatingin lang siya sa kisame. Sana iba na lang ang minahal ko. Sana iba na lang pinag-alayin ko ng puso. Hindi sa lalaking yon na pasakit lamang binibigay sa akin. Tumayo siya at pumunta sa ref. Kinuha niyang wine na naroon, saka nagsalin sa baso.
Tumunog ang kanyang cellphone, si Rafael. Nagagalit ito at hindi siya nagpaalam kung saan siya pupunta. Sinabi niya dito na sa impyerno siya pupunta. Panay lang ang ring ng kanyang cellphone pagka-reply dito. Tawag ito ng tawag sa kanya, hindi niya to sinasagot. Nag-message ulit to sa kanya ng answer the phone, hindi niya pa rin sinasagot. Wala na siyang pakialam anuman ang i-message nito. Nasaktan siya ng sobra. Matututong rumespeto sa kanyang damdamin. Tumunog ulit ang phone niya, si Amihan. Malamang nagsabi na si Rafael dito. Hindi niya rin to sinasagot. Ayaw na muna niya makipag-usap sa mga ito. Baka biglang umayaw siya sa pagpapakasal kay Rafael. Tatay naman niya ang sumunod na tumawag. Sinagot niya ito. Anak, nasan ka ba? Hinahanap ka ni Rafael sa akin. Nagkaroon daw kayo ng konting tampuhan. Okay ka lang ba? Okay lang po ako pa. Sige na po. Magpapahinga po muna ako. Di na niya hinintay ang sagot ng ama at baka kulitin pa siya nito. Nahiga na lang siya. Di na siya nagbihis. Ang gusto niya ay magpahinga na lang muna sana. Pagod ang kanyang puso at isipan, kailangan itong ipahinga na maayos para makapag-isip siya ng tama kinabukasan. Nagising siya sa sunod-sunod na ring ng kanyang cellphone. Hello? Patamad niyang sagot. Oh my God! Buti! Kasal, sumagot ka na. Nasaan ka na ba? Bakit wala ka pa dito 8:00 na? Bigla siyang napabalikwas ng bangon. Kasal niya ng 9:00 ang kasal niya. Malapit lang simbahan sa venue ng kasal nila. Nahiga muna siya at nag-isip. Parang mali ang sinabi niya kay Atalia. Di niya intensyon na saktan ng dalaga, subalit nahihirapan na siyang harapin ito. Para sa kanya, mas madali na siguro na di niya to kinakausap kesa magigilty siya dahil sa nangyari kay Clarice. Pero nagsisi siya masado nang umalis si Atalia. Tinawagan niya ito sa intercom. Iba ang sumagot at sinabing umalis nga daw ang babae. Sinubukan niya itong tawagan, subalit hindi ito nasagot. Tinawagan niya si Amihan para tanungin kung magkasama sila, subalit hindi rin daw nito alam kung nasa ng dalaga. Sinubukan din niya tong patawagan kay Tito Luis. Ayon sa matanda, nagpapahinga lang daw si Atalia. Halata daw sa tingin nito na may damdamin ito. Nag-aalala siya bigla para sa kasal nila bukas. Paano kung di siya dumating? Paano kung di siya makonsensya sa kung anong mangyayari kay Lolo? Hindi kasi ako nag-iisip eh. Kahit kailan talaga, Rafael, tanga ka. Sigaw niya sa isipan. Sana di ka na lang nagsalita ng di maganda. Sana nagsorry ka na lang. Sana hindi mo siya binastos. Si Atalia agad ang hinanap niya pag uwi sa bahay. Nakasalubong niya si Malena na may dalang libro. Marahil mag-aaral to sa may garden. Andyan ba si Atalia? Tanong niya rito. Di ko napapansin eh, pero hindi ko pa siya nakikita. Puntahan mo na lang sa kwarto niya. Sina Mommy ba andyan? Wala din, pati sina Lolo, nasa venue ng kasal ninyo, may inaasikaso. Ang sabi, hindi na raw sila uuwi ngayon. Bukas na raw after na wedding. Di ba magkasama kayo sa opisina? Bakit dito mo siya hinahanap? Nag-half day kasi siya eh, pagsasinungaling niya. Baka nagpo-beauty rest lang. Sige ha, una na ako. May tinatapos akong thesis ngayon eh. Sige, salamat. Sagot niya sa pinsan. Tinungo niya ang kwarto ni Atalia at saka kumatok. Walang sumasagot. Binuksan niya ito. Madilim. Hindi bukas ang aircon. Ibig sabihin, hindi to doon umuwi. Bigla kumabog ang kanyang dibdib. Nag-aalala siya na baka hindi matuloy ang kasal nila bukas. Tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Clarice. Hindi niya to sinagot dahil nag-aalala siya sa maaaring mangyari bukas. Nag-message na lang ito na kinokonsensya siya na kaya siya pangit ngayon kasi pinabayaan niya ito. Tinext na lang din to ng pampalubag loob at sinabi medyo abala lang siya raw ng araw na yon. Saan kita hahanapin, Atalia? Inis na inis niyang sabi sa sarili. Kinabukasan, nag-aalalang lumapit sa kanya si Malena. Nagbibihis na siya kasama si Arvin. Binulungan siya nito. Rafael, wala pa si Atalia. Siya na lang hinihintay ng makeup artist. Bulong nito sa kanya. Bigla, umakit ang dugo sa kanyang ulo. Darating siya, huwag kang mag-alala. Bulong niya kay Malena. Kahit si Amihan hindi sinasagot ni Atalia, ano ba kasing nangyari kahapon? O sisa nito? Nagkaroon kami ng konting tampuhan. Sira ulo ka talaga. Alam mong kasal nyo ngayon tapos pinili mo pang galitin yung tao. Sana pinagpaliban mo na lang yung kaartehan ninyo eh. At nag-sorry ka na lang. Nasa simbahan sina Lolo, hindi pa nila alam na wala pa si Atalia. Patawagin mo na lang ulit kay Amihan. Baka hindi lang nakakatanggap ng tawag kasi mahimbing lang ang tulog. Nako,
Ikaw talaga. Ini-stress mo kami. Masayang masaya pa naman yung si Atalia nung nakaraan. Tapos ngayon mawawala siyang bigla. Ewan ko nga sa'yo. Hindi mo ata siya hinanap kahapon eh. Pinuntahan mo ba sa kondo? Yon ang hindi niyo magawa, ang pumunta sa kondo nito. Marahil ay naroon nga ito ngayon. Iniwan na siya ni Malena, nawaring asar na asar sa kanya. Sino ba naman ang hindi magagalit? Inuna niya pang makipaglandian kay Audrey sa phone. Sa halip hanapin niyang mapapangasawa niya. May problema ba? Tanong ni Arvin sa kanya. Nawawala kasi si Atalia. Ha? Kailan pa? Tanong nito. Kahapon ng tanghali. Akala ko kasi umuwi ng bahay. Sabi niya kasi kay Tito Robert okay lang siya. Kaya hindi ko na siya hinanap. Akala ko umuwi ng bahay. Tapos kagabi hinanap mo? Hindi. Ano ko ba naman, Rafael? Alam mo ikakasal kayo ngayon, bakit di mo hinanap? Okay naman kayo ah. Nagkatampuhan kasi kami kahapon. Sana nagpasensya ka na lang kasi kasal nyo ngayon. Paano kung di umattend yun? Napahiya ka na, wala ka pang mamanahin. Sira ka talaga. Alam ko naman, kasalanan ko. Di ko napaghandaan ang sitwasyon na to. Sa dami kasi ng araw, bakit kahapon mo pa naisipang bisitin si Atalia? Pwede naman bukas na lang, hindi ba? Okay, mamaya pagkatapos ng kasal at nakapirma na kayo sa kontrata. Wrong timing kayo eh. Sumagot na si Atalia. Maya-maya pa'y may humahangos na lumapit sa kanila ni Amihan. Pero may problema. Ano yun? Kunot noong tanong niya. Mukhang kagigising na lang. Darating siya, huwag kayong mag-alala. Pinapakilala niya ang loob ng mga ito. Samantalang siya, ikabang-kaba. Tayo na sa simbahan. Maaga pa naman, darating siya. Marami ng tao sa simbahan. Halos mapuno ng kanilang mga bisita. Nakaupo din doon ang kanyang lolo. Nakatayo sa tabi niya si Arvin. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Umuugong na ang bulong-bulungan. Late na ng 10 minutes ang bride. Pumasok si Tito Robert at lumapit sa kanila. Baka nagpapaganda ng husto ang dalaga ko. Hintayin lang natin saglit. Okay lang, Robert. Ganun talaga ang mga babae, matagal magpaganda. Naalala ko nga nung ikasal kami ng asawa ko eh. Na-late din siya. Tatawa-tawang sabi ni Lolo Harry. Panay ang punas niya ng kanyang noo. Pinagpapawisan kahit malamig sa loob ng simbahan. Inahagod ni Arvin ang likod niya. Darating siya. Bulong nito sa kanya. Panay ang tingin niya sa may pintuan. Nananalangin siyang darating ito. Nakikita niya rin ang tatay nito na kausap sina Amihan. Panay ang sulyap sa kanya. Marahil sinumbong siya ng mga ito. 30 minutes nang nakakalipas. Tumikim na ang pari. Para nagpapahiwatig na ang tagal naman ng bride dumating. Maya-maya pa nagkagulo na sa labas. Nakita niyang may sinalubong ang ama ni Atalia. Dumating siya. Nakahinga siya na maluwag. Nag-umpisa na ang entourage. Una silang lumakad ng mga magulang. Kasunod niya si Arvin. Kumakanta na ang singer na na-hire nila. Isa-isa nang lumalapit ang mga abay hanggang sa mga sponsors at pinakauli si Atalia. Nakasuot to ng belo. Ang gandang panoorin. Lahat ng suot nito perfect sa kanya. Kinakabahan siya habang papalapit sa kanya. Nagmano siya sa tatay nito. Humalik naman to sa mga magulang nila. Bago niya inabot ang mga kamay nito at inakay siya sa harapan ng altar. Akala ko hindi ka nasisipot, sabi niya dito. Bakit? Ayaw mo ba? Malamig ang tinig nitong sagot ko sa kanya. Hindi naman. Pasensya ka na kahapon. Huwag na natin pag-usapan yan at baka umatras pa ako sa kasalang to. Sagot ng babae sa kanya. Inumpisahan na ang kasalang iyon. Smooth ang naging takbo ng seremonyas. Now I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari. Tinaas niya ang belo ni Atalia. May I? Do I have a choice? Mataray na tanong nito. Hinalikan niya to ng dampi sa labi, saka humarap sa mga tao. Welcome our newlywed, Mr. and Mrs. Yapchenko. Pakilala ng pari. Umugong malakas sa palakpakan sa harapan nila. Nagkaroon ng maraming picture taking. In-enjoy na lamang nila ang moment. Masayang masaya ang mga tao sa paligid nila. Hindi halatang may pinagdaraanan silang dalawa. Sa reception area, lalong masaya. Bumahan ng mga games and prizes. Magaling ang nakuha nilang host, marunong magpasunod sa mga tao, lahat nakiisa at nakisaya. Mga mamahaling gamit ang kanilang pinamigay like watch, cellphone, tablet at laptop. Hindi biro ang nagastos sa kasalang iyon. Nagkaroon pa ng gift giving at ampaw reveal. Kaya tawang-tawa ang mga nakapaligid sa kanila.
Ang mga kasambahay nila guest din. Nasa magandang table din ang mga to. Madalas sumali sa mga games sina Malen at Amihan. Puro kalokohan ang mga ito. Kaya walang naging boring times dito. May isang container van na lagay ng mga regalo. Hindi to kakayanin ng kotse lang. Madami nagbigay ng cash. Sinulit niya ito lahat sa asawa. Nagkaroon ng sayawan, tsikahan ng mga mayayamang negosyante. May ballroom hall pa sa bandang loob kung saan naroon ang sayawan. Di sila nagpahalata ni Atalia na meron silang tampuhan. Lagi siya nakahawak sa bewang nito at nakangiti. Nag-uusap sila ng maayos at sumasakay sa mga jokes ng ibang tao. Hinihinga na ng speech ng host ang kanilang mga magulang. Una nang nagsalita ang kanyang ama at sinundan naman ng kanyang ina. Puro yun pagbibirin sa kanilang dalawa, subalit makabagbag damdamin ng message ng kanyang ama na tumatagos sa kanyang puso. Mahirap palang pakawalan ang may dinukoto sa bulsa at isang sulat. Inilista ko ang mga sasabihin ko para wala akong mamiss. Na ikinatawa naman ng audience. Atalia anak, simula bata pa lang ako nag-iisang lalaki sa buhay mo. Pinalaki kitang mag-isa dahil maaga tayong iniwan ng iyong ina. Di ko akalaing mabilis ang panahon at darating ng araw, may kahati na ako sa iyong puso. Hindi na ako ang pinagsasabihan mo ng mga sekreto mo. Hindi na ako makakasama mo kapag may mga lakad ka. Hindi na ako mag-aalaga sa iyo kapag may sakit ka. Lahat magbabago na. Pero ang pagiging ama ko sa iyo ay mananatili habang buhay. Marami ang naluluha sa mensahe ng tatay niya. Ang kaninang buhay na audience ngayon, nahaluan na ng mga luha. Para sa iyo naman, manugang ko, Rafael, kung ano man sanang pagtrato ko sa anak ko, mahigitan mo pa. Itinuring kong prinsesa, binihisan ko ng maayos. Binigay ko siya sa iyo ng buo at masaya. Sana ang ngiti niya ay hindi mo alisin at mas lalo mong pagandahin. Subalit kung sakali man na tumibok ang puso mo sa iba, wag mo na lang sanang sabihin sa anak ko. Ibalik mo na lamang siya sa akin at wala kang maririnig na panunumbat mula sa isang amang nasaktan ng labis. Tatanggapin kong anak ko na nakabukas ang dalawang kamay. Pero siguraduhin mong hindi mo na siya babawiin pang muli dahil hindi na ako papayag madurog pa ang puso ng anak ko. Ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanin na pag ikaw ay napasoy, maaari mo itong ilawa at isubo ulit. Madaling sabihin magbigay ng chance pero sa katulad kong ama, nang anak ko'y tinaguyod ko mag-isa parang di ko kaya. Hindi pagbabanta ang sinasabi ko, subalit ipaglalaban kong anak ko hanggang sa huli. Kaya't sana, ingatan mong anak ko. Magiging magulang din kay balang araw. Saka ninyo ako maiintindihan kapag nagkaroon na rin kayo ng mga prinsesa at prinsipe. Napatakbo-takbo at natatakot kayong madapasan at masugatan. Muli, binabati ko kayong dalawa at sana magmahalan kayo hanggang sa huli. Umiiyak na bilin ng ama ni Atalia. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. Madalang nilang marinig magsalita si Tito Robert kaya naman kinagulat nila ang mga habiling iyon. Umiiyak na sinalubong ni Atalia ang ama sa kaniyakap. I love you, Papa, sabi nito sa ama. Siya man ay hindi napigilang maluha sa mensahe nito. Salamat po, Tito. Niyakap siya na matanda. Anong Tito? Papa na ang itatawag mo sa akin. Labis-labis ang impact ng mensahe ng kanyang biyanan sa ibang tao. Umiiyak pa rin ang mga ito. Si Atalia naman yakap-yakap na rin ng ama at waring may ibinubulong. Ang kanyang mga magulang nasa tabi lamang at nagpupunas ng luha. Ang kanyang lolo Lee nagpapahinga na ng mga panahong iyon dahil masama dito ang nagpupuyat. Tinuloy na ang masayang sayawan at batian. Marami pang taong naroon. Baka gusto niya nang magpahinga mga anak. Kami na ang bahala dito, sabi ni Elena. Mukhang pagod na pagod si Atalia. Pwede na po ba, tita? Tanong ng dalaga. Iha naman, mommy na lang. Salamat po, medyo pagod nga po ako eh. Sige na anak, iakit mo ng asawa mo para makapagpahinga. Okay po, mommy. Niyakap niya mga magulang. Pasabi na lang po kay Papa, umakit na po kami, sabi ni Atalia. O sige, iha. Hinalikan pa ni Atalia ang kanyang mommy. Hinawakan niya ang gown nito hanggang makarating sila sa kanilang unit. Binuksan niya ang pinto at saka pinapasok si Atalia. Magbibihis ka na ba? Tanong niya rito. Oo, matipid nitong sagot. Tutulungan kitang maghubad ng gown mo. Salamat. Binaba niyang zipper ng damit nito. Inalis niya ang botones ng guwantes ng asawa. Biglang nagring ang cellphone niya. Si Clarice. Bakit di mo sagutin? Mamaya na. Okay na ako. Ito lang naman mahirap alisin.
Sigurado ka? Oo. Sige, sasagutin ko lang to. Kinuha niya ang cellphone saka lumabas. Hindi niya nakitang lungkot sa mga mata ni Atalia pagkasara niya ng pinto. Pagkalabas ni Rafael, hinabol niya pa ng tingin ang lalaki. Nakakalungkot lang isipin na parang siya ang asawa, ngunit siya ang nang-agaw. Totoo naman yon. Kanina naalala niya pang tawagan siya ni Amihan. Oh, hello. Patamad niyang sagot. Nasaan ka na? 8:00 na. Kasal mo ng 9:00. Ano ka ba? Halos masirang eardrum niya sa lakas ng boses ni Amihan. Ah, kasal ko na ba? Okay. Sa kanya pinatay ang kanyang cellphone. 5 minuto pa siyang tumitig sa kisame bago bumangon. Ang bigat ng paa niya habang humahakbang. Parang ayaw nga umangat ng kanyang mga paa. Naligo lamang siya ng mabilis. Pagkatapos niya sa banyo, tinuyo niya ang kanyang buhok. Nag-blower siya at saka nag-makeup. Sanay na siya sa ganitong madalian. Tinaas na lang ang kanyang buhok. Nagbihis siya at kinuha ang bag. Nang makarating siya sa venue, naroon sa labas ang mga nag-aaralang coordinator. Nasa baba ng makeup artist at ang vanity mirror. Nandyan na siya. Sigawan ng mga tao. Kulang na lang buhatin siya para madali ang kanyang paglalakad. Nagmamadali siyang binihisan ng mga ito. May nagsusuot ng kanyang sandals, may nag-aayos ng belo, at nagbobotones ng kanyang damit. Bilis! Bilis! Isakay ka agad sa bridal car? Nagpapanik na ang coordinator.